po sa araw na ito, and then binibigay ko na po yung kwan kay Pastora. Salamat. Amen. So, hallelujah. Pwede ba tayong sumigaw ng hallelujah? Medyo blurred po ako dyan kasi for your information, nasa garage po kami. Si Pastor Jonathan is now doing the preaching sa ating GAC Paris. So, kailang wala po kaming room. Unfortunately, wala kaming room. Kaya ngayon kasama ko si Jeyos na nandito sa garage. And there's a way, di po ba? Sa Panginoon, meron talagang walang hadlang sa pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakagandang araw po sa bawat isa. Blessed Sunday, everyone. Pwede ba tayong kumaway at kumamay sa ating mga kapatiran at magsabi salamat na nandito ka. Amen po ba? Kaya thank you so much once again, even sa ating mga online joiners. We thank you so much for your time, for your effort. And of course, on behalf of Pastor Jonathan, na siya po ngayon ay nagpipreach, maapoy na nagpipreach sa taas. Nandito po kami ngayon sa garage. On behalf of him, nire-regards niya po kayo at sinisend niya po ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ganon din po ang ating Pastor Larry and Pastora Marlene, patuloy din niya kayong kinukumusta at patuloy na pinapanalangin at ang prayer po nila, lahat po tayo ay magpatuloy. Amen po ba yon? Kaya tayong lahat ay magpatuloy, walang hadlang sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Mapa-garage, di po ba? Mapa-church, ano man ang setting natin, we can still say praise the Lord. We can still say ang Diyos ay mabuti. Amen po ba yon? Kaya napakaganda po na maging tuloy-tuloy po ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon because we know na ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos na buhay and He is present to every place where we are. Kaya sa oras na ito, I believe kahit nandito kami sa garage ni Jeyos, kasama namin ang Diyos. Amen po ba? Pwede ba nating sabihin na kasama natin ang Diyos? Amen. And as we share, isi-share ko po sa inyo ang ating pag-aaralan ngayon patungkol po sa embracing believers. Ayan. I hope na nakikita natin. Wait. Yun. Okay, taas natin. Okay, so slideshow. Yun. Okay, so we are all talking about embracing believers. Sabi niya po dito sa aking notes na we can embrace believers unless we experience God. Amen po. Napakaganda na unang-una muna natin maranasan ang Diyos unless pag hindi po natin naranasan ang Diyos, it will be just a self-effort. Or sarili nating lakas at pag sarili nating sikap ay naghahanap tayo ng kapalit. Amen po ba? Pero ang napakaganda sa Panginoon, pag siya po ay naranasan natin, di po ba ito po ay bukal na nag-flow lamang dumadaloy sa ating buhay. Kasi pag self-effort ito or sariling sikap, kasi we can also love without the Lord. Amen po ba? We can also give without the Lord. We can also do good works without the Lord. Pero pag yun po ang ating ginagawa na wala tayong karanasan sa Panginoon, meron pong string attached. Meron pong, ang tao po laging naghahanap ng kapalit. Katulad po ng parang sinasabi natin na, o sige, libre kita ngayon, pero bukas libre mo din ako. Di po ba? Kaya, or pwede din sabihin natin na, okay, gagawan kita ng mabuti hanggat maayos ka sa akin. Pero pag hindi na, di po ba, pag ayaw mo na, ayaw ko na rin sa'yo. Kaya ang pag-ibig ng tao, makita natin na ito po ay may limitation. Gaano ka man magmahal, gaano ka man magpakabuti, meron talagang limitasyon. Kaya lang, may hangganan at ito ay hindi pang forever. Pero pag naranasan natin ang Diyos, natanggap natin ang kanyang pag-ibig, unti-unti tayong binabago ng Diyos. At pag ang Diyos ang nakaupo
umaupo sa trono ng ating mga puso. Di po ba, kayang-kaya mo nang gumawa ng mabuti, kayang-kaya mo nang magpatuloy, kaya mo nang magmahal ng walang kapalit. Amen na. Hindi ka naghihintay ng kapalit. Kaya nga napakaganda na di po ba, pag limited ang ating pag-ibig, pag ikaw ay nagluto, parang sinasabi mo, oh mister, sana ganito ka rin magluto, di po ba? O friend, di po ba? Parang meron tayong laging, parang it's a competition, di po ba? Kasi why? Selfish talaga ang tao. Pag nais niya na, okay, gawan mo ako ng paraan ng maayos ngayon, gagawan din kita ng maayos. Pero pag sinupladahan mo ako, susupladahan din kita. Pero ang napakaganda pag naranasan natin ng Diyos, di po ba, meron tayong ngiti na maibibigay. Despite of na hindi sila nagbibehave or hindi sila gumagawa ayon sa nais mo, di po ba, makapagbigay ka pa rin. Makangiti ka pa rin. Maibigay mo pa rin ito ng todo-todo. Amen po. Kaya ganun din po halimbawa sa ating mga kapatiran na hindi ka na rin naghahanap, kundi magagawa mo ang lahat dahil yun po ang sinasabi ng Biblia. Sabi niya po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Pwede po ba nating sabihin, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po. Kaya nating magawa ng mabuti, kaya nating magpatawad, kaya nating umabot. Dahil bakit? We can do all things through Christ who strengthens us. Hindi sa sarili mong lakas, kundi dahil lamang sa grasya ng Diyos. Pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen po. Kaya napakaganda na makita natin na we learn to embrace believers if we experience the Lord. We learn to embrace believers pag natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po. We cannot give kung wala tayong na-receive, wala tayong natanggap sa Panginoon. But now that we experience the Lord, we are able to embrace believers. Sabi niya po diyan, sa ating next slide na biblical aspects for embrace. Ano nga ba ang ibig sabihin ng embrace? Ano nga ba ang ibig sabihin or parang sinisignify ng embrace? Unang-una is deep love and acceptance. Katulad po ito yung Father's love and of prodigal son sa Luke chapter 15 verse 20. Mababasa natin ito sa Tagalog at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Makita po natin dito na kung meron tayong pag-ibig or naranasan natin ang Diyos, mararanasan din natin yung katulad ng pag-ibig ng Ama sa isang kanyang prodigal son. Kung babasahin po natin sa Luke chapter 15 verse 20, na dito po nakasaad yung isang tao na yung prodigal son, na, yung alibughang anak na nagsabi siya noon na, okay, mayaman kami. Kuhanin ko na yung mga mana ko at pupunta ako sa isang lugar at doon ko lahat lustayin ang lahat ng mana ko. Di po ba? Kaya lang dumating ang panahon sa hindi niya inaasahan, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng taggutom, nagkaroon ng crisis sa lugar na yon. To the extent na wala na siyang makain. And of course, para gusto niya pang mag-survive, gusto pa niyang mabuhay, pumunta siya sa mga tao na nandoon. At yun nga po, nakiusap siya na kung pwede, magtrabaho siya. Di po ba? At meron siyang natanggap or natagpuan na isang trabaho at ito yun yung nagpapakain ng baboy. Di po ba? Kaya nung time na yon, sabi niya, okay lang, it's okay na ako ay magpakain ng baboy. Kaya lang ang masama, hindi niya inaasahan na even yung pagkain ng baboy, yun na rin ang kanyang kakainin. Kaya nagkaroon siya ng pag-iisip na sabi niya, hindi ito pwede. Mas maganda sa palasyo ng aking ama, sabi niya, sa palasyo ng aking ama, ang mga katulong doon, bagamat sila ay katulong, kaya lang meron silang sariling kwarto, meron silang magandang pagkain. Uuwi na lang ako sa aking ama at ito ang aking sasabihin. Parang nagre-rehearse siya, parang nagsisisi talaga siya at sabi niya na, Ama,
patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi mo na ako ibilang na anak, kundi ibilang mo na ako na isang katulong mo. Di po ba? Kasi why nakita ko, Ama, na even yung mga katulong mo ay trinato mo ng maayos. Pero doon pa lamang po, yun ang kanyang realization, yun ang kanyang pag-iisip, yun ang kanyang pagsisisi. Pero alam nyo po ang napakaganda, yung Ama, malayo pa lang yung kanyang anak, natanaw na niya. Di po ba? At na-recognize niya, nakilala niya na yun yung aking alibughang anak. Alam nyo po ang ginawa ng Ama, tumakbo siya. Siya po ang lumapit sa anak, tumakbo siya at hinagkan niya ang kanyang anak at sinabi niya, hali kayo, sabi niya po sa mga katulong niya na, hali kayo, nandito na ang aking alibughang anak. Alam niyo po kung titingnan po natin, mai-apply natin ito sa ating buhay, even ang Diyos Ama, siya ang bumaba para sa iyo at para sa akin. Dati-dati po ang kasalanan natin, hindi natin kayang sukatin sa grabing pagkakasala. Karumal-dumal man na kasalanan, and yet ang Diyos bumaba siya para sa iyo at para sa akin. Dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa malalim na pag-ibig at pagtanggap ng Diyos. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, ano man ang kinasadlakan mong kasalanan, kaya kanyang patawarin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay tuloy-tuloy. Ito po ay walang kondisyon. Ito po ay kaya niyang mahalin ang isang kasalanan katulad po natin. Amen po ba? Dito po sa number 2, reconciliation and affection. Kaya napakaganda po na maunawaan muna natin yung ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin para bukal na lang na ito po ay dumadaloy sa ating mga puso to embrace believers. Katulad nga po ng nasabi ko kanina, hindi tayo makapagbigay ng pag-ibig kung wala tayong natanggap. Hindi din tayo makapagbigay ng pagpapatawad kung wala din tayong natanggap. Pero alam niyo po, ang Diyos pinatawad kanya, ang Diyos tinanggap kanya, ang Diyos minahal kanya. Amen po. Dito din po sa reconciliation and affection, dito po sa, sabi niya po diyan, Esau embracing Jacob sa Genesis chapter 33, verse 44. Ito naman po ang istorya ng isang magkapatid sa Old Testament. Actually, itong dalawang ito na si Esau at saka si Jacob, sila po ay twins, kambal po sila. Di po ba? At kung titingnan natin ang mga kambal dito po sa lupa, di po ba parang very close sila. Pero alam niyo po, dumating din ang panahon na nagkaroon sila ng galit sa bawat isa. Nagkaroon ng galit ng puso si Esau na sabi niya, papatayin ko ang aking kapatid. Kaya narinig po yon ng kanyang nanay na si Rebecca, sabi niya kay Jacob, kailangang umalis ka dito. I don't want to see you both dead. Ayokong makita na kayong dalawa ay patay. Amen po. Kaya ngayon itong si Jacob, umalis po siya, pumunta po siya sa sinabi ng kanyang nanay na kapatid niya. At doon po siya nag-spend for how many years. Pero ang alam niyo po ang panahon, syempre kahit na pumunta po si Jacob doon, dumating ang panahon na kailangan niya pa ring balikan ang kanyang nakaraan. Kailangan niyang bumalik sa Kanaan. At syempre, pagbabalik siya sa Kanaan, nandun si Esau. Amen po. Nandun yung kapatid niya. Kaya parang hirap na hirap siya. Kaya lang, he has to go back to Canaan. Alam niyo po, ang ginawa niya, sabi niya din, nag-rehearse din si Jacob. Sabi niya, ganito ang gagawin ko. Pag makita ko itong si Esau na ito, ako ay magpapatira pa sa kanya at bibigyan ko siya ng maraming regalo. Sigurado ako, patatawarin ako ng aking kapatid. Alam niyo po, bago ito mangyari, malayo pa lamang si Jacob, tumakbo rin ng mabilis itong si Esau para salubungin ang kanyang kapatid. At siya ay nagpatira pa. Amen po. Sabi niya po dito sa Genesis chapter 33 verse 4 sa Tagalog, siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan, nag-iyakan, nagkaroon ng drama.
Di po ba, sa magkapatid na ito, nag-iyakan sila kasi alam nyo po yung galit ni Esau for how many years na inalagaan niya. Pero praise God, dumating ang araw na sila ay magpakita kay Jacob at yun na yung time na sila ay magkaroon ng reconciliation. Yun na yung time na sila ay magkaroon ng pagbabati. Amen po. Yun na rin yung time na sila ay magkaroon ng pagyakap sa bawat isa. Amen po. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ito po ang message din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung meron ka pang karga sa puso mo, kung meron ka pang hindi napapatawad sa puso mo, mga taong ikinulong mo sa puso mo, now is the time to release it. Amen po. Kasi why? It's reconciliation and affection. Akala kasi natin na pag hindi tayo nagpapatawad, pinaparusahan natin ang taong nagkasala sa atin. Pero alam nyo po, ang unang pinaparusahan natin ay ang ating sarili. Kaya ngayon, na naranasan natin ang Diyos, na experience natin ang Diyos, nakasalamuhan natin ang Diyos, amen po, na lumalim ang ating pakikipagrelasyon, wala sana pong dahilan na hindi tayo makapagpatawad, katulad po ni Esau at saka ni Jacob. Sabi niya po sa number 3, close relationship. They devoted themselves to fellowship and had all things in common. Sabi niya po sa Acts chapter 2 verses 46 to 47, sa Tagalog po, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraso-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Kaya meron tayong close fellowship. Amen po ba yan? Amen po ba yon mga kapatid? Kaya ang ating katabi, di po ba, sa kanan or sa kaliwa, we have a close relationship with them. At yung pang-apat po is, ano na itong pang-apat? Warm welcome. Di po ba kaya lagi nating sinasabi sa ating mga kapatiran na, welcome kapatid. Amen. Because why? Isa ng dugo ni Kristo ang dumadaloy sa bawat isa sa atin. Kaya parang miss na miss natin ang bawat isa. That we embrace, that we say, hello kapatid, welcome po. Amen po. So yan po ang ibig sabihin ng embrace. Amen. Sabi niya po sa Romans chapter 12 verse 9 to 11, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Kaya napakaganda po na pag na-experience natin ang Diyos, hindi na peke ang ating pag-ibig. Amen po. Kundi ito po ay genuine na. Ito po ay totoo. Amen. Hindi man ito talagang parang mabilisan. Maybe it is a process also. Pero alam nyo po, magiging genuine, maging totoo po ang ating pag-ibig. Amen. Kaya sabi niya diyan, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yan pong verse na yan po ang ating himahimayin. At yun po ang patuloy nating maunawaan sa oras na ito. Sabi niya dyan, number 1, embrace fellow believers with sincere love. Kasi ito po ang mandate sa atin. Hindi lamang po tayo mag-evangelize or aakay ng mga kaluluwa sa labas, kundi napakaganda po magsimula sa atin. Amen. Kaya we embrace believers with sincere love. Totoo na pag-ibig. Sabi niya po dyan, love must be sincere, hate what is evil. Cling to what is good, love from the center of who you are. Don't fake it. Di po ba? Huwag mong pekehin. Amen. Di po ba? Pag anong difference ng original at saka peke? Di po ba? Kung minsan parang gusto nating sa mga, nandito po kami ngayon sa Paris, di po ba, na yun ang mga author ng Louis Vuitton, di po ba, siya ang original ng Louis Vuitton, di po ba, kaya lang pag original napakamahal, kaya merong copycat, kaya merong fake,
Di po ba? Pero sana tayo mga Kristiyano, sana original tayo. Hindi tayo yung copycat, hindi tayo yung fake. Amen. Pwede bang pakikalabit sa katabi? Original ka ba? Di ba? Sana original po tayo. Amen po. We are original in the Lord. Sincere love is agape love. It is unconditional. It is sacrificial and selfless. It is a love that does not keep a record of wrong. Sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, and it is not transactional. Alam niyo po ang pag-ibig ng Diyos, it's unconditional. Kaya sana ang pag-ibig na ito po ang dumadaloy sa atin. Unti-unti nating natututunan na magbigay at magmahal ng walang kondisyon. Amen. It is selfless. Katulad po ni Jesus, siya po ang the best example natin on how to have an agape love. Amen. Kasi why? He did not judge us. Di po ba? Hindi niya binilang ang ating mga kasalanan, kundi talagang nagmahal lang talaga siya. Amen po. Gaano man tayo nagkasala sa Kanya, ang pag-ibig niya ay patuloy na dumaloy sa atin. It is a sacrificial and selfless kasi why? Imbis na tayo ang mamatay sa cross ng Kalbaryo, ikaw at ako, di po ba, ay sana mapako doon. Kaya lang ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak. Di po ba? Para siya ang mamatay sa bawat isa sa atin. Kaya si Jesus, it is selfless. Hindi niya inalintana, hindi niya inisip, hindi siya nag-atubili na sabi na, Lord, ba't ako ang mamamatay? Ama, ba't ako ang mamamatay? Wala naman akong kasalanan, di po ba? Yun ang mga reason natin lahat eh. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako magsusorry? Di po ba? Pero alam niyo po ang Diyos, si Jesus mismo, hindi siya nagreklamo. Hindi siya nag-second thought nung siya ay pababain ng Ama para sa iyo at para sa akin. Kaya po, yung mga dugo niya talagang lumabas sa kanyang mga katawan. Yung pawis niya, yung sakripisyo niya, it is selfless. Kaya lang iniisip kanya. Kung mag-give up ako, paano na ang mga kapatiran kong mga taga-Turko? Amen po ba? Kaya pwede ba tayong sumigaw taga-Turko ng praise the Lord? Hallelujah! Napakasarap talagang sambahin ang Panginoon. And sabi niya po, it is a love that does not keep a record of wrong. Walang listahan ang Diyos. Hindi niya sinabi na, itong ninakaw mo, itong sinapladahan mo, ito ang, di po ba? Ang dami-dami nating mga listahan sana. Pero praise God, pinahiran yan ng Diyos. God erased it by the blood of Jesus. Amen po. Kaya ngayon, even us right now, sana wala ka ng listahan ng mga pagkakamali ng iba sa iyo. Mga misis dyan, di po ba? Sana wala na tayong listahan sa mga pagkakamali ni mister. Ganon din po sa mga mister natin dyan. Amen po. Sana wala na rin tayong mga listahan ng pagkakamali ni misis. Kundi napakaganda po na matutunan natin to embrace believers. Before ka mag-embrace believer, kung ikaw ay asawang lalaki, maganda i-embrace mo muna si Mrs. Amen po. At alisin mo, hayaan mo na ang Lord ang mag-erase ng lahat ng kanyang pagkukulang sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. It is not transactional. Hindi siya negotiable, kundi ito po ay sincere love. Ito po ay agape love. Amen po ba yon? Nakukuha po ba natin? Sabi niya po sa John chapter 13 verse 34 to 35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Napakaganda po ito na makikita ng mga tao na tayo ay totoong disciple of Christ because of the love na dumadaloy po sa bawat isa sa atin. Katulad nga po ng sinabi ko, hindi siya fake. Di po ba? Kundi ito po ay totoo. And if we love one another, we will not chismis one another.
Di po ba? If we love one another, di po ba, mamamatay tayo sa ating mga pride. Mamamatay tayo sa ating mga sariling gusto, kundi hayaan natin ang Diyos na siya talaga ang maghari sa ating mga puso. Sabi niya po sa 1 Peter chapter 1 verse 22, you were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. Amen. Hindi lang siya some, hindi lang siya conditional, hindi niya sinabing pag mabait ang kapatid mo, mamahalin mo siya. Pag siya ay naglibre sa iyo, mamahalin mo siya. Di po ba? Kundi ang sinabi niya diyan is with all your heart. Sabihin natin all. Di po ba? Lahat. Kaya walang kondisyon. Ano man po ang pinagdadaanan ng kapatid mo, kung minsan di po ba, because of our character flows, di po ba, merong hindi pa tama ang kanyang paglakad bilang isang Kristiyano. Pero pag ikaw ay medyo mature na, edi ikaw ang magpasensya. Okay po ba yon? Yeah. Sabi niya po sa 1 John chapter 4 verse 7, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay talagang ito po ang dala-dala natin. Ito po ang hindi kayang ibigay ng kaaway, ang pag-ibig. Because He is the God of hatred. He is the God of galit. He is the God of pride. He is the God of sinfulness. But you know what? Our Lord Jesus Christ is the God of love because He is love. Amen. Ano man ang saksaki, ano man ang gawin natin kay Jesus, wala siyang pwedeng ilabas kundi ang pag-ibig. Amen. Kasi why? Wala siyang hatred, wala siyang galit. Amen po ba? Kaya kung minsan parang sinasabi ng tao, ba't ako? Pag ako yan, di po ba? Sampalin ko na siya, di po ba? Pero alam niyo po ang Diyos, He is the one who is ever ending. Hindi siya talaga, walang patid na pag-ibig ang meron siya. Amen po. Ang next, sabi niya, people cannot produce true agape love on their own. God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Kaya hindi tayo pwedeng makapagbigay ng agape love sa ating sariling lakas hanggat naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po. Kaya napakaganda yung pagbabasa natin sa kanyang salita. Pagbabasa natin sa ating daily Bible reading. Dahil sa ating pagbabasa ng ating daily Bible reading, doon natin lalong nakikilala ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na sinasamba ko. Our God is alive. Amen po. And His love never ends. His love is not conditional. His love, di po ba, is pure. Wala siyang kapantay. Kaya po tapat ang Diyos, dakila po ang Diyos. At kung ang ating Diyos, yun siya ang ating sinasamba, ito din po ay dadaloy sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya we cannot produce any love. We cannot produce true agape love on our own. Only the Lord can do it. Amen po. Sabi niya, number 2, embrace believers with deep devotion. Kaya napakaganda, be devoted to one another. Sa Romans chapter 12 verse 10, be devoted to one another with authentic brotherly affection as members of one family. It means having a deep and steadfast love, commitment, dedication, and loyalty. It involves mutual support, care, and affection. It involves encouragement and accountability. Kaya kung meron tayong accountability po sa bawat isa, nagmamalasakit tayo sa bawat isa, hindi natin sila chinichismis. Amen po. Kaya kahit man yan, sasabihin natin, totoo naman di po ba? No, kahit totoo yan, kahit talagang ginawa niya, we do not have to pass it to one another. Amen po. Kaya napakaganda, embracing believers with deep devotion means we zip our lips. Amen po ba yun?
Kundi ang maibigay natin is yung appreciation, yung commitment, yung dedication and loyalty. It is a mutual support, it is a care, it is an affection. Amen. Kaya wala na talaga tayong maibigay kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo ay batuin, di po ba ng bato, makakapagbato pa rin tayo ng tinapay. Kasi why? It is the love of God that is flowing in us. Minura ka man ng katrabaho mo, di po ba? Hindi ka din magsasabi ng pagmumura back to him or back to her, kundi magkakaroon ka ng awa. Pwede mong sabihin, o sige, pasensyahan na lang kita, di ba? Hindi mo sasabihin na, o sige, pasensyahan na lang kita kasi hindi ako marunong mag-finish. Pero naku, pag marunong ako, di po ba? Kundi hindi po yon. Hindi po dahil hindi tayo marunong mag-finish. Kundi napakaganda po na magparaya ka, magpatawad ka dahil you have a deep devotion. Amen po ba yon? Amen po ba yon, mga kapatid? Kaya iwas gulo tayo, di po ba? Imbis na patulan mo, sabi nga ni Pastor Jonathan, huwag kang pathologist, di po ba? Kaya imbis na patulan mo ang katrabaho mo, patulan mo si Mrs. or patulan mo ang anak mo, sabi mo na, huwag na lang, di ba? Bless na lang kita. O sige, change topic na tayo. Di po ba? Gusto mo, libre pa kita sa McDonald's, di po ba? Kasi why? It is the deep devotion that is flowing in each and every one of us. Sabi niya po sa Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Tapos sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, sabi niya po, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na po ang pagbabalik ng Diyos. Kaya po tayo ine-encourage ang bawat mananampalataya sa Hebrews chapter 10, verse 25, let us not neglect meeting together. Amen po. Huwag daw nating kaligtaan ang ating pagtitipon. Kaya napakaganda po bilang isang member ng church, di po ba? Bilang isang Kristiyano, napakaganda priority natin ng Sunday. Amen. Kaya pwede ba, palakpakan natin ang bawat isa, palakpakan natin ang ating sarili, sabihin natin, praise the Lord at nandito ka. Amen po. Praise the Lord at nandito tayo sa ating kalagitnaan. Kasi tinupad natin or sinunod natin ang sinasabi ng Hebrews chapter 10, verse 25. Di po ba na let us not neglect our meeting together as in the habit of the other. Di po ba? Yung iba, wala na, nakaligtaan na nila. Pero praise God tayo po. Hindi tayo nagpatinag, hindi tayo nagpapigil, hindi tayo nagpahadlang, kundi narito tayo sa oras na ito. Sabi niya po sa 1 John 3:16, we know what real love is because Jesus gave up His life for us. So we ought to give up our lives for our brothers and sisters. Amen. Ito po yung ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin na He gave His life for you and for me. Kaya sabi niya, inaatasan din tayo, kaya mo din na ibigay ang buhay mo para sa iyong mga kapatiran. Ibig niyang sabihin po diyan, hindi yung buhay natin, hindi tayo mamamatay para sa bawat isa, kundi pwede tayong mamatay sa ating sariling pride, mamatay sa ating sariling selfishness, mamatay sa ating sariling interest para mangyari ang kalooban ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya napakaganda na maunawaan natin ito. At ang last, embrace believers with high honor. Anak, ano mo yung aircon natin? Medyo mainit na dito sa garage. Yeah, sorry. Amen. Embrace believers with high honor. Sabi niya po dyan, honor one another above yourselves. Sa Romans chapter 12, verse 10. Give preference to one another in honor, never lagging behind in diligence, aglow in the spirit, enthusiastically serving the Lord. Assigning high value or attributing worth on fellow believers, showing high respect, gratitude, and kindness. Actively appreciate treating other believers as more important than yourself.
Okay lang po ba? Hindi siya maingay sa inyo? Okay lang. Yeah, thank you. Assigning high value or attributing worth on fellow believers. Kaya makita po natin dito na ipinakita ng isang makabuluhang ugnayan sa pamamagitan ni Jonathan at David. Kung makikita po natin dito sa Romans chapter 12 verse 10b na honor one another above yourselves. And as we go back to the Old Testament, mababasa po natin doon yung pag-iibigan pagkakaibigan at pag-iibigan ni Jonathan at ni David. Nung time po na ang Israel ay ang hari doon is si Saul, di po ba? Si King Saul. At ngayon meron siyang anak na si Jonathan. Na syempre pag ang ama mo ay isang king, parang kumbaga ikaw ang inaasahang next in rank, di po ba? Pero ang napakaganda kay Jonathan, yung puso niya is nung nakita niya na si King David ay siya ang pinaboran ng Diyos, nagkaroon siya ng pakikipag-isa sa puso ni King David. Kaya willing si Jonathan na ibigay yung trono sa kanya. I know, kaya nga po sa kanyang pagsasalita dito, ang pag-ibig ni Jonathan kay David ay nagpapakita ng ilang mahalagang katangian, katapatan kahit may kapalit na panganib. Kasi siyempre nung nalaman ni King Saul na pinagmamalasakitan ni Jonathan ang si King David, nagalit siya at gusto din niyang patayin ang kanyang anak. Pero alam niyo po si Jonathan, willing siyang mamatay para lang mangyari ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po nangyari talaga yon. Kaya nung time po na umalis ay nung pinatay sila ng mga Philistines, di po ba? Kinuha ni King David ang labi o yung katawan ni King Saul at saka ni Jonathan, and he mourned. Talagang nagdalamhati siya ng grabe dahil nakita niya yung pag-ibig ni Jonathan sa kanya, na willing niyang ibaba ang kanyang trono. Di po ba? Parang iisipin mo na, di ba, imbis na ikaw na ang next in rank, syempre ikaw ang tagapagmana dahil ikaw ang anak ng hari, di po ba? Pero yet si Jonathan, hindi niya inisip yon, kundi alam niya sa kanyang puso, alam niya sa kanyang isipan na hindi ako pinili. Ang pinili ng Diyos, yun ang mangyari. Amen po. Pero alam niyo po, when King David became the king, talagang hindi niya pinabayaan ang pamilya ni Jonathan. He paid honor. He talagang with high respect and gratitude, kaya kinuha niya yung anak niyang nag-iisa na si Mephibosheth at doon siya nanahan sa kanyang kaharian for the rest of his life. Amen po. Ganun talaga yung bonding nila. At sana ganun din po tayo. Amen po. Na matutunan natin assigning high value or attributing worth on fellow believers. Napakaganda po na ito po ang matutunan natin. Amen. Sabi niya po sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than you yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Amen po. Kaya napakaganda na even ang ating upuan, di po ba? Pwede nating ibigay, kapatid, ikaw nang umupo. Di po ba? Huwag mong sabihin na, oy, huwag kang umupo dyan, proper seat ko yan, di ba? Ako ang pinakauna dito, alam mo ba yon? Di po ba? Kundi, sana lahat po tayo willing natin ibigay. Willing tayong magpaupo, lalong-lalo na sa mga bago. Amen po. Don't look out only for your own interest. Di po ba? Wag lang nating iisipin ang ating sarili, kundi we take interest on others. Halimbawa po sa buffet, di po ba? Siyempre, binibigyan ko kayo ng example para patuloy nating maunawaan. Di po ba? Halimbawa po sa buffet, di po ba? Alam natin na, konti lang ang pagkain. Di ba? Siyempre, ikaw ang nauna sa plato, sa pila. Wag mo namang lahat kunin, di po ba? Kasi iniisip mo, naku, kawawa naman yung last. Di po ba? Amen ba yon? Amen ba yon, mga kapatid? Napakaganda na mai-apply natin ito practical. Diba? I believe wala naman dyan sa turko. Pero ano lang po ito, example lang, para lalo nating maunawaan. Sabi niya po sa 1 Peter chapter 2 verse 17, respect everyone and love
the family of believers. Fear God and respect the King. As we respect each other, we are respecting the King of Kings. As we give our respect to everyone, binibigay din natin ang respeto natin sa Diyos. Pero habang wala kang respeto sa tao, wala ka ring respeto sa Diyos. Lalong-lalo na pag iyan ay kapwa mananampalataya. Amen po. Kaya napakaganda na fear God and respect the King. Yung verse na natin, yung 1 Peter chapter 5 verse 5b, and all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. Kaya imbis na mga branded ang bibilhin nating mga damit, of course, they are all good, di po ba? Kung meron tayong mga branded na mga Louis Vuitton, Michael Kors, di ba, Chanel, dito po, grabe. Someday we will all come here para mapuntahan natin yung Paris, yung first district nila na nandun lahat yung mga branded. At grabing mga presyo. Pero imbis na yun daw ang ating isuot, napakaganda na isuot natin yung pagpapakumbaba, yung pag-ibig, yung pagpapaunawa, yung kagalakan, yung kapayapaan. Amen po. Kaya napakaganda mga kapatid na yun ang gawin natin. Di baling walang tatak ang ating mga damit. Di po ba? Di baling H&M, di ba? Di baling New Yorker. I don't know kung anong New Yorker ba yun sa kanila. Yeah. I don't know. Pero di baling walang mark ang ating mga damit. Pero ang napakaganda, we clothe ourselves with humility. We clothe ourselves with love. We clothe ourselves with pagpaparaya, pagpapakumbaba, pagmamahal. We clothe ourselves with kapayapaan, kagalakan. Amen po. And that's the good dress. Amen. Yun po ang kaaya-aya at katanggap-tanggap na sacrifice, mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Amen po ba yun? Hallelujah! Thank you, Jesus. At sabi niya po sa last verse natin, 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, and may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow just as our love for you overflows. Amen. Kaya ito po ang prayer natin. Ito po ang panalangin natin sa bawat isa. That the love of God will flow through us. Amen po. Lahat po tayo ay mag-respond sa mensahe ng Diyos sa oras na ito. Lahat po tayo, ito ang tanggapin natin. Wala man po kami ni Pastor Jonathan dyan, but I believe the Lord is there. I believe the Holy Spirit is there at katatagpuin niya kayo. And may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow, just as our love for you overflows. Kaya napakaganda po mamaya sa ating fellowship, sa ating food fellowship, magkamayan po tayo, lumapit po tayo sa bawat isa, and then we encourage. Pwede tayong lumapit, amen po, sa mga kababayan natin sa Kalante, sa Rauma, di po ba, sa Turko, amen, sa mga hindi ka-Ilocano, di po ba, sa mga hindi lamang po yung mga kasalita natin ang lapitan natin. Maganda po, sikapin natin na ang lahat ay nakamayan natin. Okay ba yon? Habang tayo kumakain, hindi bilisan mong kumain, di po ba? Or bago ka pumila, bago ka kumain, magkamayan po tayo. Amen po. Tama po ba yon? Nagagawin natin kasi why? As we do that, it is unintentional. Amen po. So pwede po tayong tumayo lahat. Worship team please. Amen. Sa ating pagtatapos, sabi niya po diyan, para patuloy na maranasan ang pag-ibig ng Diyos, napakaganda po yung daily surrender. Napakaganda din po yung dying to self daily. Tayo daw po ay mamatay sa ating sarili. Hindi tayo magpapakamatay o hindi natin papatayin ang ating sarili. Pero mamatay tayo sa ating mga sariling laman. Mamatay tayo sa ating pride. Mamatay tayo sa ating tampo. Mamatay tayo sa ating mga galit. Mamatay tayo sa hindi pagpapatawad. Amen po. Mamatay tayo sa kung ano man ang kinakatok ng Diyos, ng banal na spirito sa puso mo.
Amen po ba? Pwede po ba mga worship team, pwede tayong umawit ng isa at pwedeng inaanyayahan ko ang bawat isa na tayong lumapit sa harapan. Amen po. As a response to our Lord. Tayo, hindi po kayo nagre-response sa akin, pero napakaganda po mag-response tayo sa Panginoon para patuloy na tayo ay baguhin ng Diyos. Kasi sabi niya dito, constant practice. Be intentional. Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Hindi lang iilan, kundi inaanyayahan ko ang lahat na pumunta sa harapan. Kasi po sa pagpunta natin sa harapan, it is a sign of surrender. It is a sign for us saying to that I will obey you, Lord. It is a sign na, yes, Lord, baguhin mo ako. Yes, Lord, ikaw ang manguna sa akin. Amen po. Kaya ikaw, Lord, ang kumilos. Ikaw, Panginoon, ang manguna. We thank you so much, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Ikaw, oh Diyos, ang aming sinasamba at dinadakila. Amen. Sister Kate, pwedeng mag-pray muna ako bago tayo umawit. Thank you, Lord. Pwede nating itaas ang ating mga kamay, mga kapatid, sa Panginoon as a sign of our surrender. And let us allow the Holy Spirit to move in us. Hindi ko kayo kinukondema. Even the Holy Spirit is not condemning us. Hindi ibig sabihin na pumunta ka sa altar ay ang sama-sama mo na. No, kahit wala tayong kasalanan, kahit maganda ang ating kalalagayan sa Diyos, napakaganda pa rin na tayo ay mag-response. Amen. Dahil kinalulugdan ng Diyos ang mga pusong nagpapakumbaba. Amen. Thank you, Lord God, sa oras na ito, ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Ikaw ang kumilos at patuloy naming pinapamuhay, O Lord God, ang iyong salita na embracing believers. Embracing believers, O Lord God, ay matutunan naming magmahal ng walang kondisyon. Embracing believers, Panginoon, ay patuloy kaming sumusuko sa iyo. Embracing believers, O Lord God, ay patuloy kami, O Diyos, na ikaw ang manguna sa aming mga puso. Embracing believers, O Lord God, Lord, is with sincere love, with deep devotion, and high honor. Kaya sa oras na ito, ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, ikaw, Lord, ang kumilos. Sa oras na ito, Panginoon, yakapin mo kami sa oras na ito. We thank you, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Pwede ba tayo sumigaw at tayo umawit? Amen. Brother JC. Before na you will go sa inyong closing prayer, Brother JC, ikaw na mag-close at kami ay magpapaalam na. Kay Brother Jeyos kasi kailangan din kami sa taas. Okay ba yun? So, mga kapatid, we love you. Thank you so much sa bawat sign. Thank you for joining us. Amen. God bless po. Victory sa